Isang maligayang araw po sa ating lahat. Bagong taon, no? Ito po ang unang linggo ng 2021 at syempre po dahil bagong taon, tayo po ay umaasa ng lahat ay mabago. Kung ano man po yung nangyari na hanggang ngayon meron pa rin ng 2021, no? Yung 2020, nawa po, maasa tayo na yan po ay magkaroon na ng malaking pagbabago o pagbawas this year 2021, yung pandemya na yan. Amen. Hallelujah. Purihin po natin ang ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoong Hesus sa umaga na to. Salamat sa panibagong taon. Salamat sa isang buong taon ng pag-iingat mo po sa amin. Isang buong taon ng pagliligtas. Isang buong taon ng pagbibigay ng lahat po ng aming pangangailangan, isang buong taon ng pag-iingat mo po sa amin, isang buong taon ng pagmamahal, pag-ibig, pag-iintindi, isang buong taon, Panginoon, ng pagyakap mo po sa amin, Panginoon, at pagtugon sa tuwing kami po ay tumatawag po sa iyo, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Pinatunayan mo na hindi ka nagkulang, hindi ka nagkukulang sa lahat ng bagay, Panginoong Hesus. Kaya naman, Panginoon, patuloy na umaasa po kami nawa itong bagong taon na ipinagkaloob mo po sa aming lahat sa bansang Pilipinas, sa mundo, ay ito po ay maiba. God, maiba for the year 2020. Maiba in a sense na mas maging mabuti, mas maging maayos, at lubusan na pong maglaho ang pandemya na yan at makabawi ang ekonomiya ng aming pong bansa at ng ekonomiya din ng ibang mga bansa, Panginoon. Dalangin din namin yung mga bagong variant na yan, kung ano man yung mga pangalan nila, Panginoong Hesus, ay winawasak na po namin yan, dinudurog, hindi pinahihintulutan, O God, na yan po ay magkaroon ng kaganapan dito, lalo na po dito sa bansang Pilipinas, O Diyos God. Pangusap ka sa bawat isa sa amin ngayon, sa lahat po ng mga sumasamba sa iyo, nakikinig, Panginoon, ng salita mo sa araw na to, Panginoon. Mangusap ka, Banal na Espiritu, at patuloy na hipuin mo ang mga puso po namin, nang lubusan po naming maunawaan ito pong pagtuturo na gagawin mo po sa amin, God. Maghari ka nga pong tunay at patuloy na nagpupuri po kami sa lahat din ng mga may kaarawan. Ay amin po silang idinadalangin ngayong buwan ng Enero. O God, salamat sa panibagong taon na meron po sila o magkakaroon po silang muli ngayong taon na to, 2021, Panginoong Hesus. God, dalangin din po namin lahat ng may nararamdaman pa physically, lubusan na rin po silang gumaling, mawalat maglaho na ang anumang pong kanilang nararamdaman sa mga oras na to, sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Sa lahat ng mga may kahilingan pa, Panginoon, para sa iyo, kung ano man po yun, dinggin mo, God, ang panalangin po ng bawat tumatawag sa iyo, lalo't nakikita mo naman, Panginoon, kung ang motibo naman po nila ay maayos at mabuti, hindi ka po madamot na Diyos, Panginoon. Salamat sa mga taong gagamitin mo, kung mayroon man at kung mangyari man, para matugunan anuman po ang mga prayer request ng bawat isa, God. Salamat po ng marami sa iyo, sa iyong makapangyarihan pangalan, tanging sa iyo lang kami sasamba. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon pong 2021, unang araw ng linggo, alamin po natin, no? Bagamat nangusap na po ang Panginoong Hesus nitong mga nakakaraang linggo, nakaraang buwan, nung nakaraang taon, kailan lang naman yan, lumipas ang 2020, no? Bagamat nangusap na po ang ating Panginoon, ating pong mas alamin pa ang kalooban ng Panginoon at ang nais ng Panginoon, lalo na po sa ating mga taga-sambahayang Kristiyano Ministries, no, sa kanyang pangungusap sa ating pong iglesia sa taon na to, 2021.
no? Ang ating pong verse ngayon ay nasa Deuteronomy chapter 30 verses 6 to 20. So medyo mahaba po yung ating verses, pero hihimayin po natin yung verses po na yan. So basahin po natin Deuteronomy chapter 30 verses 6 to 20. So ang pagbasa po natin ay utay-utay. So ang una muna po nating babasahin ay Deuteronomy 30 verses 6 to 10 po muna tayo. Sabi po rito, babaguhin niya ang inyong puso upang siya ibigin ng buong katapatan. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal. At ang mga sumpang ito ay ibabaling ni Yahweh sa inyong mga kaaway na nagpahirap sa inyo. Muli ninyong diringgin ang kanyang tinig at susundin ang kanyang mga utos. Pagpapalain niya ang lahat ng inyong gagawin. Pararamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop at pasasaganain ang ani ng inyong lupain. Muli siyang malulugod sa inyo at pagpapalain niya kayo tulad ng ginawa niya sa inyong mga ninuno. Ngunit kailangan ninyong dinggin ang kanyang tinig at buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Panginoon, pagharian mo po, Banal na Espiritu, ang mga salita mo po na ito, God, hanggang verses 20 po, God. Tunay nga, O Diyos, nawa, Panginoon, lubusan namin, Panginoon, na maunawaan ang nais mo sa lahat sa amin, Panginoon, at masunod po namin, God, at naisin po namin ang nais mo sa amin, God, sa taon na to, sa amin pong iglesia at mismo sa amin pong mga sarili. Amen. Hallelujah. Gusto ko lang pong basahin yung verse 6 sa NIV, no? Sabi po rito, the Lord your God will circumcise your hearts and the hearts of your descendants so that you may love Him with all your heart and with all your soul and live. Amen. So, ano po yung unang sinabi dun sa verse 6? Babaguhin niya ang inyong puso. Yan. So, God will change our heart. No? Kung napansin po ninyo, sabi ko nga sa inyo, nitong mga nakakaraang linggo po natin na pinag-aaralan po natin, no? Lalo na po nung linggo, no? Kung napansin po ninyo yung awit ng ating kapatid na si Joy at yung ating pong pagtuturo ay nagtugma. Ako po talaga'y natutuwa sa pagkilos ng Panginoon, no? Kapag ganyan, kasi nako-confirm po yung word kapag ganoon po, no? Na madalas po nangyayari sa amin yan ni Joy. Kung napapansin niyo po na yung awit niya tumutugma po palagi doon sa aking mga itinuturo. So nung nakaraang linggo, ang sabi ko, God is love, no? God's heart and God's love for us, and God wants purified heart, dalisay na puso. Ngayon naman, sinasabi ng Panginoon, paano magkaroon ng dalisay na puso? Babaguhin niya, no, ang inyong puso. God will change our heart. Why? Bakit niya po papalitan ang ating mga puso? Sabi po doon sa verse 6, kung napansin niyo po doon sa binasa ko sa NIV, the Lord your God will circumcise, yung term niya po rito circumcise, no? Will circumcise your hearts and the hearts of your descendants so that you may love Him with all your heart and with all your soul. Bakit babaguhin po ng Diyos ang ating mga puso? Para mahalin po natin siya with all our heart and with all our soul. So we must love Him faithfully. Amen. Bakit? Pag minahal mo ang Diyos, what will happen? Anong sabi rito? Upang siya ibigin ng buong katapatan, sa gayon mabubuhay kayo ng matagal so that you may live. Sabi po dun sa NIV version, para mabuhay po tayo ng matagal, no? Sa Tagalog matagal, sa NIV so that you may live, no? Para tayo ay mabuhay. Mapansin po natin, the only thing God is asking for us, no, is to love Him. Kung titignan po ninyo, kasi yun yung una at dakilang kautusan niya, no? Ang gusto ng Panginoon ay mahalin po natin ang Diyos. Amen, no? Why? Because He is love.
Because God is love. Yun po yung kabuuan ng katauhan ng ating Diyos. Sabi, when we love God, we will live. You may live, no? We may live with Him. Kasama siya, no? When we love God. But when we do not love God, ibig bang sabihin sa mga hindi nagmamahal sa Diyos, but buhay pa sila hanggang ngayon. They still lives. Yes, buhay sila hanggang ngayon, but they are living without God. Kaya nga, sila yung mga tao na hindi makasunod sa Diyos, sila yung mga tao na hindi o madalas nakakagawa ng kasalanan. Pero tayo, nakikilala po natin ang ating pagkakasala, tanggap natin at tayo po ay nagsisisi. Yan po yung kaibahan doon sa hindi nagmamahal sa Diyos. Sila'y nagkakasala pero hindi po nila yon mas marami yung hindi nila pinagsisisihan, no? O kung nagsisisi man, nagawa na nila yung mga bagay na hindi karapat-dapat. Pero sa atin po ay mas madalas, dahil nga meron tayong bunga ng banal na spirito, at isa doon ay yung self-control, pinibigay na agad sa atin ng banal na spirito yung self-control para hindi po natin magawa at hindi po tayo madungisan. Amen. So, when we love God, sabi po rito sa verses na binasa po natin, 6 to 10, kung mapapansin po ninyo, God will bless those who will obey. Pagpapalain po ng Diyos, doon sa lahat ng mga susunod, no? Andito rin naman yan sa Deuteronomy. When you obey, you will receive blessings. And when you do not obey, of course, you will receive curse. At mas marami po yung curses na nakatala sa Biblia para doon sa mga susuway, para doon sa mga hindi susunod sa ating Panginoon. Sabi po doon sa verse 10, ito po yung kanyang kautusan. Verse 10, balikan lang natin. Ngunit kailangan ninyong dinggin ang kanyang tinig at buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Sabi rito, ngunit kailangan ninyong dinggin ang kanyang tinig. Kailangan yung tinig ng Diyos, yun po yung naririnig natin, no? Tiyakin po natin na when you say that you hear the voice of the Lord, it is really the voice of God. Amen. At sabi po rito, kailangan sundin ang kanyang tinig ng buong puso at kaluluwa at sundin ang kanyang mga kautusan. Amen. So, yun po yung utos ng Diyos sa atin. Ito po yung sinasabi ng Biblia ngayon. Basahin po natin yung verses 11 to 14, yung kasunod po. Ang kautusang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit, kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukuha sa kautusan upang marinig ninyo at may sakatuparan. Ni wala ito sa ibayong dagat, kaya di ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan at nang marinig ninyo at maisagawa. Ang kautusan ay di malayo sa inyo, nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo. So, sabi rito sa 11 to 14 na binasa po natin, wala to sa langit. Para hindi mo sabihin, sino kukuha sa langit? Sino aakyat sa langit para lang makuha yung kautusan? Wala rin po ito sa ibayong dagat. So, what does the Bible is telling to us right now is we don't have excuses, we don't have reasons for us not to obey the commandments of God. Kumbaga wala tayong dahilan para hindi po yun masunod. Bakit? Ang sabi nga niya dun sa verse 14 ang kautusan ay di malayo sa inyo. Nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo. So we don't have excuses na para sabihin mo, hindi ko alam Nasaan ba yung kautusan? Nasaan ba yung kautusan? Nasaan daw? Hindi malayo sa atin, nasa ating bibig at nasa ating mga puso. Nandoon ang kautusan. Kaya expectedly it will be obeyed. It must be obeyed. It should be obeyed. Yan. Ginagawa lang pong malinaw ng salita ng Diyos, no? Kumbaga, kasi tayong mga tao minsan
O madalas, mahilig po tayong magpalusot. Sasabihin, ay, hindi ko alam, hindi ko nabasa yung kautusan. Ay, ano ba yung utos ng Diyos? No? So ngayon, wala na tayong ma-excuse dahil sabi nga, wala yun sa langit, wala siya sa ibayong dagat. Hindi mo na kailangan pumunta kung saan-saan at hanapin ang kautusan. Nasa inyong bibig, nasa ating bibig at nasa ating mga puso. Ibig sabihin, it is very near to us. Hindi siya nasa malayo. Nasa sa atin po ang kautusan. At hindi po natin yan madideny because we do know, no? We really do know the commandments of God because it was given already to us. Amen. It was given already. Kaya, what's the excuse para hindi mo yun masunod? No? So, kung titingnan po natin, ito pong ating pinag-aaralan, no? Nais ng Diyos na baguhin ang ating mga puso para po tayo'y mabuhay at makasunod. Para tayo makasunod. Para ikay makasunod. Sabi nga, nasa iyo na yung kautusan, nasa atin na yung kautusan, wala na tayong excuse para hindi po natin yan hindi masunod. Kasi when we have a changed heart, pag po bago ang puso natin, bakit ba? Matagal na akong born again, matagal nang binago ng Diyos ang aking puso. Tama po yan, pero tandaan po natin sa bawat araw, ang puso po natin mismo, nasabi ko nga ito nung nakaraang linggo, minsan ang puso po natin mismo ang siyang nagiging deceiving. Ayan, no? At huwag nating sasabihin na palaging maayos ang puso mo, na hindi kailanman nagkakaroon ng mga ano-anong bagay ang puso mo. Hindi po totoo yan. No? Bilang mga tao, tayo po, ang mga puso po natin ay talaga namang nagkakaroon yan ng kung ano-anong pumapasok po dyan sa puso po natin. Kaya nga, minsan nakakasalita ka ng di maganda, nakakaisip ka ng di maganda, nakagagawa ka ng hindi maganda because the heart of man, no? Ang puso kasi ng tao kapag kaganon ay hindi ayos. Amen. Hindi bago na mula sa Diyos. Pero kung ang puso natin mga tao ay baguhin ng Diyos, na gusto mo rin naman na mabago ka ng Diyos, bigyan ka ng Diyos ng bagong puso, bagong espiritu na galing sa Kanya, and then we can obey God's commandment. Why? Because we love God. Dahil mahal mo ang Diyos, masusunod mo dahil mahal mo. Amen. Sabi po sa verses 15 to 20, nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig si Yahweh at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Hordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo, ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo si Yahweh, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, magbubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Amen. Tingnan po natin ito, no? Sabi po dito sa mga verses na binasa po natin, verse 15, nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Amen. So the choice is ours. The choice is yours, kapatid. Sa pagdating po sa pagdidesisyon, hindi po tayo pinangungunahan ng Diyos, hindi po tayo dinidiktahan ng Diyos, no? Kaya niya nga tayo binigyan ng puso, sariling kaisipan, no? At kaya niya nga po ito tinuturo, no? Para nang sa gayon we can decide
what is right. So ito yung proves na tayo po yung gumagawa ng, sabihin na po natin yung journey natin dito sa mundo, yung nagiging kapalaran po natin. Tayo po yung gumagawa. Nasa atin yung pagpili ng kung ano yung nagiging buhay po natin dito sa lupa. Amen. Kasi minsan sasabihin ng mga tao, nagrereklamo, bakit ganito yung buhay nila, bakit mahirap sila, no? At kung titingnan din po natin, no, tingnan nyo po ngayong pag magbabagong taon-taon po ito na kailangan kumpletuhin mo daw yung bilog na prutas. Dati alam ko 6 lang yun naging 12 na, no? Para ikaw ay swertihin sa buhay. Yan, taon-taon yun yung mga sinasabi para mabago yung buhay, darating na bagong taon. Ngayon, yung naganap ngayon, kung pinapakita sa balita, talaga namang nag-rush ang mga tao just to buy different kinds of round fruits, no? Para, sabi nga, tapos mabasa mo rin naman sa social media, kung totoo daw yon na meron kang nakumpleto mo. Marami namang nakakakumpleto niyan Bakit pa daw yan binibenta ng mga vendors? Di sana din na nila bebenta para sila swertihin din. Amen. Tapos meron pa, wag daw nating iasa sa prutas yung magiging kapalaran po natin, which is very very true. Wala doon sa bagay na yon yung sinasabi po natin na swerte, na pag na-bless ka, ganito kasi, sinunod ko kasi nung New Year yung meron akong 12 fruits on my table, no? Ako minsan, may mga, nung nakaraan, matagal na po yun, no? Masyado nang matagal. May time, may year talaga na ginusto ko rin talagang makakompleto. Yun nga yung 6 pa lang po noon. Kung tanda ko 6. Ginusto ko talagang makompleto yung 6 dahil nga gusto kong mabago yung takbo ng buhay po namin. Tapos ganun din. Ganun pa rin naman, no? So wala doon. Hindi po natin iaasa sa mga ganun po yung kapalaran ng buhay po natin sa mga ganoong paniniwala. Maganda, bumili ka, tapos kainin mo na lang without believing or putting your faith to that kind of belief. No, wala pong masama sa prutas, masarap, maganda na kumakain yan, pero putting your trust on those objects are not biblical, no? Meron pa yung pag bagong taon, yung December 31, pag salubong mo, nakadamit ka dapat ng may mga bilog-bilog, yung design ng damit mo may bilog-bilog para daw swerte, para maraming pera ang pumasok sa'yo taon-taon. Tapos yung wallet mo ano ba sabi, pagka alas 12 na, no, anuhin mo yung wallet mo ba, kakalugin ba, tama ba yun? Di ba? Di yung mga nagsuot ng mga may ganyan dots, polka dots, di sana sinabi na nila na ganun nga, ginawa nila yun at sila po ay talagang naging mayaman na, no? So wala po doon. Kung titignan po natin itong verse na pinag-aaralan po natin, no? Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Although po napakamakapangyarihan ng Diyos, pwede naman niya talagang ibigay po yan Kaya niya, bakit po hindi? Siya nga may lalang, sa kanya ang langit at ang lupa. The earth is the Lord and the fullness thereof, sabi po sa Psalms, no? Itong bagay pa na to, na kung ano man yung mga minimithi po natin, hindi niya ba kayang baguhin?
itaas ang antas ng mga pamumuhay po natin. Hindi niya ba yun kaya? Pero makikita po natin dito sa pinag-aaralan po natin, nasa inyo ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Verse 16, kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig si Yahweh at nilakaran ng kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay sa inyo, mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Verse 17, ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, yan, ayaw po talaga ng Diyos na merong ibang Diyos na pinaglilingkuran, no? At naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo, hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Hordan. So makita po natin dito pa lang sinabi na what will happen kung ikaw ay susunod, kung ikaw ay tatalima, ito mangyayari sa iyo, pagpapalain ka, ibibigay ng Diyos ang nais mo, yung lalakarin mong landasin, pag-aayusin niya. Amen. No? Pero kung tatalikod ka, lilipulin ka ng Diyos. Kung maglilingkod ka sa ibang Diyos at hindi siya ang pipiliin mo, lilipulin ka ng Diyos at parang pinili mo na rin ang kahirapan at kamatayan. Amen. Maring sabihin ng iba na daanin po sa ganito. O bakit, kung ganyan pala, bakit marami pa rin born again ang hindi naman mayaman? Mayaman ang mga born again, true born again Christians, they are really rich. Kahit na wala kayong makitang kotse o anuman, sa mga tunay na born again, we are rich. You know why? We have Jesus Christ. Paulit-ulit po nating sinasabi yan, na if you have Jesus Christ in your life, in your heart, daig mo pa ang nakahukay ng kayamanan. Kaya sinasabi na mayaman po ang mga totoo at tunay na mananampalataya. We have Jesus Christ that will save us. We have Jesus Christ that will hold us up. We have Jesus Christ to answer us. We have Jesus Christ to protect us. Nobody can do that eh. Yes, iniingatan tayo ng mga mahal natin sa buhay. Pero yung makapagliligtas talaga sa'yo, makapagbibigay ng talagang pag-iingat, ang Panginoon lamang po. No? So, ganun tayo kayaman. Ang meron po tayo ay ang may-ari ng langit at ng lupa. Kaya huwag kang malungkot. Huwag kang munang malungkot kung wala ka pang mga material na bagay na ninanais po natin sa mundo na to. As long as you have Lord Jesus Christ in your heart, maging masaya po tayo at alam mo yun, dapat nga we're very grateful and thankful because we have Jesus Christ in our hearts. Amen. We have Jesus Christ in our life. No? Antayin mo lang. Kung kalooban ng Diyos, napakadali para naibigay yan ng Diyos. Kung hindi niya kalooban, huwag kang malungkot. Meron siyang ibang nakahanda para sa iyo, para sa atin. No? Kung sinabi ng Diyos na maghintay tayo, maghintay po tayo. Huwag nating ipilit kung ano po yung gusto po natin. No? Hintayin po natin palagi because God has always the perfect timing for us. He knows what's best for us. Sabi, di ba, ng kasabihan sa mundo, mothers knows best. E di lalo na ang Diyos. Kung ang mga nanay alam what's good for their children, sama na rin natin ang mga tatay. Unfair naman sa mga tatay kung sasabihin natin nanay lang. No? Parents knows best for their children. Di lalo na po ang Panginoong Diyos po natin. He really knows what is good, what is best for us. All we have to do is to trust Him and obey His command. And let God change our heart.
Kahit na born again ka na, yes, kahit na born again ka na, kasi napapasukan pa rin naman ng kung ano man yung mga puso po natin. Hilingin natin palagi ang pusong dalisay, pusong yung galing sa Diyos na siya talaga yung nagpalit. Amen. No? Sabi po dyan, bagamat may mga option po tayo, sabi sa verse 19, basahin po natin, saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. So, even if inopen niya lahat o ano pipiliin mo, ganito. Nagbigay pa rin po siya ng advice. Piliin mo ang buhay. Choose life. Piliin natin ang buhay. Sabi po dyan, di ba, sa verse 19 doon sa last sentence niya. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Amen. We have to choose life na meron ang Panginoong Jesus. Life na meron sa Diyos po. Sa Diyos po natin na tanging siya lang ang may kakayanang magbigay, magbawi. Amen. Sa kaiba-ibang kaparaanan. So, sabi, choose life. Masarap ang buhay na galing sa Diyos. Sabi sa verse 20, ibigin ninyo si Yahweh, makinig sa kanyang tinig, at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac, at Jacob. No? So, what's the message of verses 6 to 20, no? Bagamat ito pong Deuteronomy, Old Testament yan, nare-refer po yan sa mga Israelita na napatapon na-exile po kasi sila, no, sa Babylonia, pero ito po yung pangako ng Diyos sa kanila. But it doesn't mean the words written there are sa kanila lang, no? Sabi nga, siya yung Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. No, kaya yung salita niya, pangako niya, nandun pa rin yan. Kasakop pa rin po tayo kahit sa panahon po natin ngayon na high technology na po. So the message, God wants to change our hearts so we can obey Him. No? God wants to change our hearts so we can love Him. Sabi, di ba? With all our heart and soul, and we will live. God wants to change our hearts so we can obey Him, and when we obey Him, He can bless us, no? And when we obey God and when we choose life, we can rightly choose between life and death. Of course, we know what is to choose correctly, no? That's the message of God for us today. God wants to change our heart so we can love Him, no, with all our heart and soul, and we may live, and we can obey Him, and in return, God will bless us, and He wants us to choose life. Amen. Yun po yung nais ng Panginoon, no? Magpabago po tayo. Naisin din po natin na baguhin ng Diyos ang puso po natin. Hingin po natin ng pusong dalisay, pure heart. Let us ask God to create in us a clean heart, no? So we can love Him, and if we love Him, we can obey Him, and we can choose correctly, no? Makapagdesisyon po tayo ng tama, ng naaayon, na may guidance po ng Diyos po natin. Amen. So, bagong taon po, punong-puno po tayo ng bagong pag-asa, punong-puno po tayo ng bagong pananaw, punong-puno po tayo ng bagong pagkakataon, bagong oras, mga bagong panahon, no? Bawi, sabi nga, kung sa tingin mo ay medyo nagkulang ka nung nakaraang taon sa Panginoon, ngayon hingin natin sa God na baguhin ang puso natin para yung gusto mo ring paglilingkod na magawa mo sa Panginoon ay magawa mo nga talaga ngayon. Magawa po natin ngayon. And we can able to do that by
asking first God to change our heart, no? At siya rin naman po mismo, ang Diyos po mismo ay gusto niya na mabago po ang ating mga puso, ang ating espiritu, nang sa ganon ay makasunod po tayo at mamahal po natin siya, maibig po natin siya ng buong puso at ng buo po nating kaluluwa. Amen. Nawa po ay i-desire po natin yan ngayon, umpisahan po natin ngayon, no? Inaisin po natin na baguhin po ng God ang puso po natin. At hingin po natin yan ngayon sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Panginoong Jesus, salamat po sa gusto mong mangyari. Nawa kaming lahat nakakaunawa sa bagay na to na gusto mo pong baguhin ang mga puso po namin. Because when we have a changed heart, we can love you, and then we can obey, and we can decide correctly according to your will. Kaya God, sa oras na to, we really wanted to be changed, God. Baguhin mo, Panginoon, ang puso po namin, ang puso namin na narurumihan, ang puso namin na minsan siya mismo yung deceiving, ang puso po namin na napapasukan ng kung ano-ano, nahahaluan ng kung ano-ano. Alisin mo, God, baguhin, palitan mo, Panginoon. Change our heart, God, right now. Yung puso na mula sa iyo, para makasunod kami, Panginoon, at mas maramdaman namin yung pagmamahal po namin sa iyo. At yung pag-unawa na mahal mo rin kami, maging yung mga mahal po namin sa buhay. God, salamat po ng marami dahil meron na naman kaming isang buong taon para kami po, God, ay makapaglingkod sa iyo. At nawa naisin naming lahat ngayon na makasunod kami sa iyo, na ma-prioritize ka namin, na pag nagtawag ng mga gawain, mauna ka po namin. At nawa, Panginoon, magkaroon kami ng pagkakataon na kami po, Panginoon, ay magsama-sama na wala na ring inaalala. At nawa, Panginoon, dalangin din po namin, Panginoon, mabago ang takbo ng buhay po naming lahat ngayon. Hindi na po ito maging katulad noong nakaraang taon, O God. Lord, titiwala kami sa mga promises mo at inaangkin po namin yung mga pangako mo po na yan. Kaya naman, Lord, sa oras na to ay we just want you to change our heart day by day, Lord God, day by day. Guard our hearts in Jesus' name. Amen. Salamat po ng marami at muli binabati ko po kayong lahat ng isang masaganang bagong taon. God bless us all.